Kauna-una ang press ko ng DPWH ngayong 2026. Ano na naman ho kayang mga kabalbalan ng sasabihin itong si Secretary Vince Dizon dito sa video na to. At itong si Senator Ping Lacson, marami hong nagtataka sa mundo ng social media kung anong masamang hangin ang nasinghot nitong mama na to. Kasi kesyo sa January 19 daw ho, itutuloy na ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Palakpakan, ibang klase talaga itong si Ping Lacson Boy Tago. Kung hindi pang magsasalita itong si Alcantara, di ba? Kung hindi pa bababa ang rating ng Senado, kung hindi pa sasadsad ang approval at rating na itong si Marcos Jr., di pa kayo maghihiring. Lang niya kayo, na-pressure kayo, ganon. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, breaking news ho ito. The Senate Blue Ribbon Committee will resume its hearing on flood control project on January 19 at 1 p.m. Chairperson Senator Pampilo Ping Lacson said on Sunday. Ano yan? Ang problema kasi dito, Ping, akala mo, satisfy na ang sambayan ng Pilipino doon sa mga kabalbalan nyo dyan sa Blue Ribbon Committee. Ang problema kasi sa'yo, pagka bumabanat na itong si Senator Rodante Marcoleta, kayong dalawa ni Tuta Soto, hindi kayo magkanda-ugaga na pigilan yung kanyang naratibo o yung kanyang gustong mga gustong kapuntahan ng kanyang mga katanungan. Di ba? Yun ang problema sa inyo dyan. Masyado kayong halata na aso kayo ni Martin Romualdez. Na pagka napupunta na kay Martin Romualdez at dito kay Bongbong Marcos ang usapan, kagyat iniiba nyo ang usapan. Di ba? Yan ang napansin ng ating mga kababayan. Kaya ngayon, mas maigi na siguro na mag-resign ka na. Nag-resign ka na kasi bumalik ka pa, ang dami yung cheche-bureche, ang dami mong drama. Siguro mahilig ka sa K-drama, mahilig ka sa teleserye. Anak ng tokwa, mag-resign, magbalik, mag-resign. Ano ba yan? Kung nag-resign ka, ibalik nyo na kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi mula nung hinawakan mo yan, puro kabalbalan na nangyari dyan sa Blue Ribbon Committee na yan. Ano pa ho ba meron tayo dito? Nagpaliwanag ho itong si Tuta Soto. Kaugnay ho ng pagbabalik na yan ng hearing ng Blue Ribbon Committee. Bakit mapapaaga ang pagbabalik ng Blue Ribbon hearing? Anong mapapaaga? Matagal nang overdue yan. Nagurgur na si Cabral at lahat-lahat. Ngayon pa lang kayo maghihiring. Pambihira talaga tong Soto na to. Tumanda na parang walang pinagkatandaan. Pambihira. Mapapaagang pagbalik. Marami nang nag-alisa. Hindi na natin malaman. Nasaan si Trijib Olivar. Nasaan na itong si Adrian Bersami. Nasaan na si Amena Pangandaman. Nasaan na si Lucas Bersami. Nasaan na sila. Tapos sasabihin mo, napaaga. Si Raulo ka ba't? Pinaliwanag ni Tito Soto kung bakit mas mapapaaga ang pagbabalik ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y flood control project sa January 19. Ayon kay Soto, nag-aalala raw si Senate Blue Ribbon Chairperson Ping Lacson sa mga napapaulat na recantation o pagbawi ng naunang mga pahayag ng ilang sangkot sa anomalya. Moto proprio ang komite kaya hindi na nito kailangan ng resolution, privilege speech o anumang panukalang batas para magsagawa ng pagdinig. Alam na namin yan. Huwag mo kaming pabidahan. Diba? Kayang gawin ng Blue Ribbon Committee yan. Moto proprio. Yan nga ang ginawa ni Senator Rodante Marcoleta. Diba? Nag-alboroto pa yung Ping Lacson Boy Tago na yan. Kasi bakit hindi mo na hinintay yung privilege speech nitong si Senator Ping Lacson bago sila nag-umpisa ng Blue Ribbon Senate Committee hearing? Si Raulo. Ngayon moto proprio. Hindi na kailangan. Tapos yung si Senator Rodante Marcoleta, bakit hindi hinintay? Saltik ka ba, Brad, ha? Kasulukuyang nakakulong sa Senado sina Curly Discaya, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, at JP Mendoza. Ano lang ho yan mga kababayan. Puro kabalbalan ho talaga yung si Tuta Soto. Kaya wala na ho tayong aasahan niya dahil bata ho yan ni Martin Romualdez, di ba? Ano pa ho bang aasahan natin kung bata ka ni Martin Romualdez? Natural. Pagka napunta na kay Martin Romualdez ang usapan, lahat ng pagpipihit, ipipihit mo yan. Rerekta na ho tayo ngayon dito kay Bulol. Dito kay DPWH Secretary Vince Dizon. Game! Next slide, please. At alam nyo naman, may mga bago. Binibida ho nitong si Vince yung mga nakumpiskang mga sasakyan. Pambihira. Mga sasakyan na naman na nakuha
Ngayon, pati yung mga sasakyan, ibang sasakyan ni former Congressman Zaldico, nakuha na rin at I'm sure susunod nang i-auction ito katulad ng mga ginawa kay Diskaya. Yun, may Rolls Royce pa doon. No? Ito yung mga nakuha na. So tuloy-tuloy pa rin ito, walang tigil. No? Magkakaroon kami ng meetings with the DOJ and Ombudsman sa mga susunod na araw para lalo pang pabilisin itong mga gagawin natin ito. At finally, gusto kong i-announce lang no, na on January 20, ako'y magtitistigo sa Sandigan Bayan Testigo lang ng sa testigo. trial ni former Congressman Zaldico. So, I don't know kung ano ang rules ng Sandigan Bayan dito, kung ito ba ay open. I'm not sure, pero Yung ina-announce ko lang sa inyo na Vince, yung mga dinideliveran daw ng pera sa Diamond Hotel doon sa parking lot, yung nakalagay sa mga sa mga minivan, ay doon sa mga van. Hindi ba sasampa ng kaso sa Sandigang Bayan yung mga individual na yan? Yaan si Adrian Bersamin, yaan si Trajib Olivar na bata nitong si Angara. Hindi pa ba sasampa ng kaso sa ombudsman yan? Pambihira naman yan, no? Oy, Saldi ko, ikaw na naman ang gagawin ng poster boy. Poster boy ng korupsyon. on Tuesday, ako'y magtitistigo sa kaso sa Oriental Mindoro sa kaso ni former Congressman Zaldico. So, we will give you updates dun sa aking sworn testimony sa kaso niya. At syempre, dahil ako ang complainant sa marami sa mga kasong to, makikita nyo kung magtitistigo sa maraming mga kaso sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Patuloy nitong proseso nating pananagot ng mga dapat managot. Yeah. No? And I think that is the last slot. No? So maraming salamat. I'm now open to questions. Yan. Let's try to keep them quick. I'll also try to keep the... Anak ng toko, ilang oras ka nagsalita? Ilang oras ba nagsalita itong bulol na to? Nagsalita ka ng mahigit 1 oras tapos gusto mo mabilisan pagkatanungan. Si Raulo ka rin ba, ha? Answers quick because I have to rush to another meeting. Secretary. Yes, please. Hi, this is Gwen from PCIJ. Yes, Gwen. Sir, on the allocables, so sir, Yes. it's refreshing to know that there's a new formula. But may I ask, There's how- going to be a new formula, yes. Yes. But in a previous interview by the lawyer of late Undersecretary Yusek Cabral, she actually said na yung original na allocable formula ni Yusek was actually overridden by the House leadership. How do you ensure na yung ginawa po na formula ni new Undersecretary ni Conti won't suffer the same fate? I don't think the President will allow that. I take comfort in the fact that the President will not allow that. So whatever Yusek Conti did, it will be followed. Yes, of course, we will have to present it to the President Uh-huh. for him to be appraised of it and to approve it. But once that is there, the President will not allow it. Okay, sir. I am quite certain of that. Sir, last. Sir, on FAPS, sir, I noticed that the Yeah. budget for the FAPS, di ba, it was from 100 billion to 70 billion, and now it's 17 billion, so less than a fifth of the original Yes. figures. Sir, what is the position of the DPWH in that? Hindi po ba maaapektuhan yung flagship or like Okay. major Thank you programs for of the that question. administration? That's a very, very good question. Well, we respect the wisdom of Congress. But I think, the good thing is, in the past years, unfortunately, the disbursement and utilization rates of DPWH has not been great. No, meaning napakababa. And because of that, maraming savings. At yung savings from 2025, and even I think, and also because of the savings that we will be getting from the reductions in the cost of projects because of the revised cost of materials this year, tingin ko kahit na mababa yung foreign assisted project budget dun sa final government General Appropriations Act, meron pa rin tayong magagawa. At marami pa rin tayong magagawa for foreign assisted, and I want to assure our lenders, specifically ADB, JICA, Korea Exim, and the others, that we have, based on savings from previous years and also for 2026, we have substantial amount of funds to ensure that no project will be delayed
under the Foreign Assisted Project natin. Program. So sir, walang magsasuffer na projects. Is that a fact? Yes, walang magsasuffer. Tingnan natin. Tingnan natin. Ako, gusto ko walang magsasuffer na project kasi para yan sa sambay ng Pilipino, di ba? At para yan sa ika nga, may pagmamalaki ni Marcos Jr. na flagship project niya bago siya bumaba. At tingnan natin, wala nang problema yan eh. Magbunipisyo man ng politika nitong si Marcos Jr. Okay lang, walang problema sa atin dyan. Di naman ho tayo utak talangka kagaya ng administrasyon, di ba? Dahil ito, inumpisa ni Digong, kailangan hindi matapos kasi ika nga maaalala siya dyan. Pero itong mga flagship project na to, itong mga malalaking proyekto na to, kung matapos man sa administrasyon ni Marcos Jr., papalakpak pa rin ho tayo mga kababayan kahit alam nating addict siya, di ba? Sabi ni Senator Amy Marcos Lee. Sabi niya, kaya Senator naman, kapatid niya naman, kaya naniniwala naman tayo sa kanya, di ba? Di ba? Ganun lang naman ho yun. Hindi naman ho tayo katulad ng administrasyon na to dahil kay Digong yan, ganito yan, ganyan yan. Pero, kung sakaling magawa ni Bangag yan, yung mga flagship project na, papasalamat tayo. Dahil nakita natin, yung mga bagay na yan, magbabibinipisyo sa mga ordinaryong Pilipino. Di ko tayo kagaya ni Auntie Claire dahil ginawa yun ni Digong, imbestigahan, baka merong anomalya yan. Di ba? Para mga may saltik sa utak. Okay po. Thank you very much. Any other questions? Next question. Yes. Hi, Sec. Ashley Jose from Business World. Sir, how much is the cost for the Maharlika and the C5 rehab? Wala pang final cost, but it's, I think minimum it's about 16 billion. That's the initial figure I saw, pero posible pang tumaas yun. Malaki ang kailangang gastusin sa Maharlika. I mean, it's from north to Mindanao, no? I mean, North Luzon to Mindanao. So at sira-sira talaga yan. So we will be making a specific press briefing only on Maharlika Highway in the coming weeks. At nandun na rin yung budget, nandun yung kung ano ang gagawin, kung saan, ano ang priority, etc. Pero gagawin namin yon after we go through the Maharlika Highway and Andaya Highway in Bicol on Friday and Saturday. Sir, follow-up lang. Yung 16 billion for Maharlika lang yun or included na yung C5? Ay, hindi, Maharlika lang yun. For C5, sir, how much? Wala pa rin. So, hinihintay natin yung plano. Again, magkakaroon tayo ng mas detalyadong presentation doon. Pero yung Maharlika, malaki yan. Kasi Maharlika Highway, for your information, has not been rehabilitated since it was built. So, you're talking 40 plus years. 40 plus years since it was completed. Since it was built in the late 70s na natapos yan, hindi pa yan nagkakaroon ng major rehabilitation. So, kaya ganyan ang Maharlika Highway. At grabe ang pahirap niyan sa mga kababayan natin. Wow! Sir, last lang. When exactly is the target for this to be to start? Again, bigyan mo ako ng pagkakataon, tapusin yung plano para mabibigay natin yung lahat ng detalye. Thank you, sir. Thank you. Sec, good morning po. The Yes. House Infrastructure Committee po announced that it plans to request a copy dun sa kumakalat nga po na Cabral files from the DPWH. Yeah. Are we willing to give it to them? And how is this different, sir, Ang from hirap the po list nito, of alloc? Ang hirap po nito mga kababayan, isa't kalahating oras ka nagsasalita sa mga pinipresenta mo, wala man silang itatanong doon. Diba? Talagang mga cooks din to mga to eh. Itong mga itong mga media na to, mga cooks din to eh. Ba't di man lamang kayo magtanong doon sa mga pinagsasabi nitong bulol na to sa may kulang-kulang sa kalahating oras niyang pagdadaldal. Allocables na na-mention niyo po before na you already submitted it to the House, Senate, and ICI in aid of their investigation. Okay, ganito, no? Okay, let me address the files, Cabral file, whatever name you wanna have these files. Noong December 22, a few days bago, pagkatapos sumakabilang buhay si former Undersecretary Cabral, nag-issue ng subpoena ang ombudsman for all the files, hard copies, at yung mga computer, no, na kung saan nakalagay yung mga files ni former Undersecretary Cathy Cabral. Yun po ay sinabmit natin immediately sa ombudsman, no, nung bakasyon. No? Lahat ng files na yan ay nasa kustodiya na ng ombudsman. At lahat ng files na yan ay kasama na sa ongoing investigation ng ombudsman at kasama na rin yung ongoing investigation ng DOJ.
dahil ang kustodiya ng files na yan ay nasa ombudsman na, ang ombudsman po ang magdidesisyon kung ano ang gagawin sa mga dokumento at files na ito. Ombudsman lang. Ang unang-una magdedesisyon. sa aking conversation with Ombudsman Boying at kay Assistant Ombudsman Cravano, ang unang kailangan gawin ay mag-conduct ng tinatawag nilang forensic audit ng files. Forensic audit. Yan. Para malaman kung ito ba ay tinamper, binago, Yan. at Pagka nandyan yung pangalan ni Martin Romualdez, tinamper yan. Pagka nandyan ang pangalan ni Zaldico, ni Marcos Jr., yung mga gabinete ni Marcos Jr., tamper yan. Dapat nandyan lang si Curly Discaya, si Sara Discaya. Yung mga ano lang, yung mga nakakuha ng kontrata. Pero pagka na-involve na dyan sa pangalan na yan, yung mga kaibigan ni Boying Remulla, tinamper yan. Ayun na. meron bang Basta na nangyari eh, sa basta na files eh. na ito. Ang makakagawa lang yan ng tama ay ang law enforcement agencies natin. Oh. Specifically, I think, ang NBI. partner nila ay ang PNP Cybercrime, Cybercrime. and Oh. siguro pati ang NBI. Yan. Pero yan, No problem. desisyon na yan ng ombudsman. Yan, desisyon Tayo ng ombudsman. ay nandito para mag-fully cooperate sa ombudsman at sa ating law enforcement agencies. At ang pagkakaalam ko, magkakaroon kami ng conference between the ombudsman, the DOJ, the PNP Cybercrime, NBI, etc. sa mga susunod na araw. At doon natin malalaman kung ano ang dapat gawin dito. So, ang magiging sagot ko sa kahit na sinong humingi nitong mga files na ito ay ipapaalam ko muna sa Office of the Ombudsman dahil sila na ang may kustodiya nito. No? So, yun ang proseso at yun lang naman ang dapat. Kasi, tama naman si Ombudsman nung sinabi niya, malay ba natin kung ano na ang mga files na lumalabas? No? Kailangan ma-establish muna natin kung ano ba talaga ang totoong mga files ni former Undersecretary Cabral at kung ito ba ay nabago Yan. o natamper. Kasi yun ang kailangan talagang Hindi i-establish. pwede kasing isama yung pangalan nitong ni Martin Romualdez nitong si Tuta Soto. Kaya nabago yan. Kaya nga, Oo. kailangan itong is-subject sa Bago. forensics. No, kung yung mga files mo sa computer, nabago ba ito? Kung Bago meron bang yan. mga binago dyan, ano ang mga bago dyan, kailangan ng forensic audit. At Forensic siguro na yan. dapat tayong lahat, Oo. hintayin natin lahat yun. No? Forensic na yan. Sir, meron din po, sorry, meron din pong nagtatanong, like, why was the files po, yung from former USEC Cabral's computers, yung mga files po niya, only turned over to the Ombudsman after her death and not during Doon the yung tayo start nakatanggap of... hindi, ang mga Or- files, nagpadala na tayo ng iba't ibang files sa ombudsman. Yan. In fact, a lot of those files napadala na rin natin, no? Eh, Especially those, and parang including hindi naman ICI, including, you remember, sa ombudsman, ang pinadala natin, 2016 to 2025. Marami doon, pinadala na natin sa ICI, pinadala na rin natin sa ombudsman. Pero, yung subpina, talagang sinabi ng ombudsman, kasama pati yung CPU, pati yung computers. Yan, no? computer. So, a lot of those files napadala na in batches, pero yung lahat ng files na sinama sa subpina, Yeah. pinadala natin yun lahat, including the computers, na sinecure naman natin immediately through the office of Undersecretary Bisnar and as Undersecretary Karima immediately as soon as we took over in September. In fact, kung makikita nyo, naka-ano yun, secured talaga yun, nakahiwalay yun eh. Yun, Secure, ipinadala secure na natin secure. lahat yun sa Secure na secure yung tipong noong namatay si Cabral, doon lang lumabas, no Vince. Kung hindi pa ilabas ng bata, hindi pa lalabas, no, ganun ka secured. Ayaw palabasin. ombudsman after we got the subpoena. Oo. So, important yon kasi kailangan makita natin kung sa pamamagitan ng forensics, kailangan makita yon ng ombudsman kung ano ba, kung meron ba, at ano ba ang mga nangyaring pagbabago sa mga files na yon. Yun ang kailangan i-establish. At yun, I think, ang goal ng ombudsman na gawin very, very soon. Next question. Good Wala morning yung po, boses Sec. ng Arles mama po na to. from One News. I just want to ask po, because we have mentioned yung kailangan ma-check yung authenticity and kung wala bang nabago. But the Leviste leaked Cabral files po, he said that it came, may basbas nyo po, ganyan. Which I said na wala. Yes, but... May basbas sa akin.
Clarify ko ulit, no? Ang may basbas sa akin, Oo. yung allocations per district. Yun, in fact, open yun eh. Nandyan yan sa lahat ng NEP, lahat ng Ano na yan, kumbaga sinabi mo, sinabi niya. Pero mas papaniwalaan namin yung bata kasi yun, walang 11 billion scandal ba yun? 11 billion scandal? Yung yung sa BCDA ba, yung 11 billion, wala siyang ganun. Kaya papaniwalaan namin yung bata. Walang tabak na nakaatang sa ulo niya pagka nagsalita siya, mapupugutan siya. Ikaw meron kang ganun, Brad. Malaki ang problema mo. Kaya pagka sinabi ni Marcos Jr. talon, hindi ka pwedeng hindi tumalon. Pagka hindi ka tumalon, nako, may kalalagyan ka, Brad. nandun yan. Di ba? In fact, binigay natin yan, tinransmit din yan officially. Pero yung pagkuha ng files na nakita nyo namang ginabas na ng mga dating staff ni Undersecretary Cabral at yung pagkuha ng file sa isang computer, huwag ang basbasakin yan. Uulitin ko yan. Alam, basbasagin niya eh. Paano pagka ilinabas na yung conversation nyo? Paano pagka ilinabas na yung sinabi niya? Sek, lalabas ko to? Hindi, hintay ka lang. Ako na maglalabas yan. Paano yun pagka lumabas na yung mga conversation nyo na yun nitong si Congressman Leviste? Ano yung lalabas niya? Yung kinuha niya na pinahintulutan mo na ibigay sa kanya. Ikaw talaga, oo. Bulol ka na nga. Bululin mo ba? Paulit-ulit kung sasabihin yun. No, so, pero on that note, again, it is now up to the Ombudsman and our law enforcement agencies to establish the veracity of these files and the authenticity of these files. No, so we leave it up to them. It is already subject to the ongoing investigation at pabayaan natin yung mga nakakaalam at yung mga may kustodiya nitong mga dokumentong to na gawin nila ang kanilang trabaho. Okay po, yung next question ko po is, since Gawin we... nila ang kanilang mga trabaho. Nakamanto ka, paano gagawin? Ang tinuturong mastermind dito, si Marcos Jr. Ang naglagay sa pwesto kay Remulla, si pambihira naman. Secretary Vince Dizon, para naman tayo nag-uungguyan dito eh. We are empowering our citizens to use the transparency portal where DPWH has pledged to ensure that there's full transparency, no? Aren't we looking to also upload or put there the previous like list of the projects like for the previous years as well? That might Again, possibly uulitin ko, include yung ano po. makikipag-conference kami sa ombudsman, dudulog tayo sa ombudsman kung ito ba ay pwedeng gawin. Kasi nga ongoing yung investigation. No, ongoing, may mga proseso at may mga rules dyan. So, idudulog natin sa ombudsman yan at tatanungin natin kung ano ang kanyang magiging decision. Pero ngayon ang kustodiya kasi nasa kanya na. Kasi ongoing ang investigation. Yun lang pa. Thank you pa. Thank you. By the way, on the issue of these legal questions, can I just announce to you, and I will make the official designation in the next few days. From now on, for legal issues and legal concerns of the department, we will be appointing a official spokesperson for all legal questions and legal issues for DPWH. No, and that will be Undersecretary Rico Bernabe. No, so he will be now designated as the official spokesperson for all legal issues concerning all the ongoing investigations, all the ongoing both internal and external to DPWH. No? So, yung investigasyon dito sa mga opisyales, yung investigasyon sa ombudsman, yung dealings with the ICI, with DOJ, lahat ng mga issues na yan, basta legal of legal nature, si Undersecretary Rico Bernabe, who's obviously a lawyer, siya na ang magsasalita tungkol dyan. Okay? So, I just wanted to make that announcement. Thank you, Undersecretary Rico, for agreeing to that. So, okay. Next question. Any other Sir, questions? Maybe last question. Sir? Last question. Yes. Sorry. Okay lang po. Sir, dugtungan ko lang yung... Ay, Okay lang. sorry. Dugtungan ko lang po yung tanong ni Ardes and maybe to challenge what you said earlier. Sir, is it not important for people to also know who the proponents of the projects na nandun sa localities nila? Kasi this is not even my own opinion. This is Of course. the opinion of lawmakers as early as September last year, and even civil society. They want to know sino po ba yung nag-request in the first place because it empowers people kapag kunwari may nag-fail na kalsada or bridge, Tama. kung sino yung sisingilin po nila. So, Tama. Tama
yung tipong pagka nagsalita. Patapusin mo tanong. Wala ka sabihin. Absolutely, I agree 100%. I agree 100%. And as far as Labas I am concerned, all of this should be made public. But again, because these particular files are now subject of an ongoing investigation, there are rules and process to it. And I promise you, I will ask the ombudsman this. And if the ombudsman says, fine, okay, then no Okay, sir. problem. We will But the 2026 budget is not subject to anything yet. Is that possible for us to know kung sino yung proponents for all DPWH projects for this year? I will check if there is in fact a list of that. Meron bang listahan, no? I don't know eh. I'll check with planning. If there's a list, I don't think there's an issue there. Kasi tama nga naman kayo eh. Simple lang naman yan eh. Sa DPWH, and I'm sure mangyayari din sa amin yan ngayon na I will now be the one in charge of the budget for the succeeding year for 2027. Ngayon pa lang, I'm sure nakakatanggap na kami ng iba't ibang mga sulat at request for kalye dito, tulay dito, classroom dito, ospital dito, lahat yan. Ganyan talaga ang mangyayari. Pero tama kayo, walang issue dapat para malaman ng mga kababayan natin, si Mayor ganito, nag-request ng ganito, si Congressman ganito, nag-request ng ganito. But I think the only issue with the past is there are questions as to the veracity of those lists. That's why they are now subject of the investigation. No? So, let me talk to the ombudsman about it, and then ako personally, I have no issue with it. Dapat nga, ikabas lahat yan. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Po. Thank you. Thank you very much. And Happy New Year, everybody. So, basta tayo, trabaho na tayo at ang dami natin kailangan gawin. And again, I just want to reiterate, Pambihira, paano tayo magtatrabaho kung walang nababago? Tatrabaho tayo pero walang natatapos. Ang tawag dyan, budol-budol na naman. Ayun na nga mga kababayan. Dito na natatapusin ang ating reaction video sa mga kabalbalan na to nitong si Secretary Vince Tizon. So ladies, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag po kayong magpabudol. Mahal natin ang Pilipinas.